mga ate at mga kuya, welcome back to Kuya Puto's channel. Pasensya na po, hindi ako nakakapag-upload sa YouTube dahil yung Facebook page natin is going viral. Anyways, ngayong umaga, it's Sunday. Meron kaming pupuntahan. Mamamasyal tayo, dadaling ko kayo. Meron po nagsabi sa akin, doon sa Toronto, bandang Markham, merong kakaibang Chinatown. Dahil pumupunta kami ni Mrs. lagi sa Pacific Mall sa Scarborough eh. Pero sabi nila, etong Chinatown na to, mas maganda, mas malaki, mas malinis, mas mura. Samahan niyo ako, let's go! So guys, yung pupuntahan natin, meron silang napakalaking food court. And alam niyo naman, kuripot ako, alam niyo kung ano ginawa ko? Nagdala ako ng bayong. Ano ba laman ng bayong ni Kuya Puto? Ayan, ito yung supplies ko. Nagdala ako ng drinks because ayoko magbayad ng $3 doon sa food court nila. Sa tuwing sa tuwing I want to drink. I also brought kutsara, tinidor, tsaka gunting because I hate using plastic utensils. And obviously, of course, I could never go without this. Baby wipes. Ready na si Kuya Puto. I'm so excited. Kahapon pa ako hindi kumakain eh. Huminto akong kumain. Alas 4 ng tanghali yata kahapon. So I'm fasting. So pagdating ko doon, lemon time. Let's go! Ayan. Oh my God. Sobrang lamig. Ano yata ngayon? Minus 25? Ah, mahapdi sa mukha. But it's okay. Dahil pupunta tayo sa Markham. Swerte, meron kaming, ano tawag dito? Yung remote starter. So, 10 minutes nang nakabukas tong kotse. So, nakalagay na yung heater. And, hindi napapainitin dahil habang nandun kami sa loob ng kotse, ayan, nakabukas siya. Hintayin na lang natin si Mrs. Lamig guys, oh my God. Mahapdi sa kamay, mahapdi sa mukha, mahapdi sa lahat. By the way, itong pupuntahan natin, tawag nila First Markham Place. Nakita ko to, another vlogger from YouTube, pumunta siya doon, sabi niya, I'm gonna bring $100 and titignan natin kung gaano kadaming pagkain mabibili ko with $100. And yun ang gagawin namin ni Mrs. ngayon, nagdala ako ng cash. Let's go! So guys, nandito na tayo sa Markham, Ontario. Dito kami nagde-date ni Mrs. dati. So, this took us 1 hour and 20 minutes mula dun sa Brantford, Ontario. So, dati, we just made a left once we exit Highway 7 dahil nandun yung Korean barbecue place nung kami nag-date dati. It was $7 all you can eat. Ngayon, I think it's like 30. But, papunta dito sa First Markham Place, doon, dediretso tayo, kakanan tayo. Which is what we did. So, ito yung favorite place namin ni Mrs. ngayon dahil para siyang Pacific Mall. Pacific Mall, as you all know, is the biggest Asian mall dito sa Toronto. And malapit dun yung building ni ni Aling Susan dati nung nagde-date kami. Doon ko siya binibisita. Atira siya dun sa building ni Mr. Lee. Super ghetto building, but you know what? That's where we all started. Anyways, madalas kami sa Pacific Mall dati dahil malapit dun yung tirahan niya, yung apartment niya. Pero hindi namin na-discover ito until this morning. Bakit gusto natin sa Pacific Mall? Because it's like going to China. Mura And, mga pagkain. No, yeah, we thought, pero dito mas mura. Dahil yung nakita namin YouTuber kaninang umaga, he's a food vlogger dito sa Toronto, and feature niya tong First Markham Place. And I'm like, oh my God, for $100, ang daming niyang binili. Plus, yung mall where the food court is in, man, maganda kaysa sa Pacific Mall. So, me and my wife are really, really excited to go see what's going on over there. Yeah, may Shalong Bang do. Shalong Bang? Shalong Bao. So, nandun lang tayo guys. Dire-diretso lang. We're like maybe 2 blocks away. 2 minutes? Malapit na tayo. Not even 2 minutes. So guys, eto na. Nasa looban na tayo. Ang hirap kumaliwa dun dahil napakadaming tao. But if you look at the buildings, okay? Sunod-sunod yung mga yung mga restaurants. Siguro that Japan Momo living. Merong, Japan Momo. What is Japan Momo living? This is all Japanese stuff. Delikado yan kay Mrs. Parang Miniso. Kung anong abubot. Well, we'll never know if we don't go. Yun nga but when we go,
Delikado. Nire-rape mo yung ano eh. Ayun, baka may xiaolongbao sila dun, oh. Guys, tignan nyo yung mga tindahan, right? Every other store, restaurant. Problema dito talaga yung parking. As in, sobrang hirap makahanap ng parking dito. Talagang tsamba-tsambahan lang. But, we'll see. Kung makakaswerte tayo, naunahan pa tayo dun, no? Sayang! But it's okay. No? Lahat ng tindahan yan. Gustong puntahan ni Mrs. We're gonna go check it out to see. Sabi kami, para kami nasa China. So, if we go to China, take a plane, magkano? Dito it's only like an hour away. So, it's good. I like it. So guys, etong First Markham Place, ganito kalaki. From all the way there, all the way there, all the way there, plus dalawang plaza pa nakakabit doon sa kabilang dulo. Ganun siya kalaki. Ito na naman, tapos sasabihin, i-edit siya. I-edit out siya. Kaya hindi ako nagpo-post sa YouTube eh. Dahil lagi nakasingit to eh. pa-edit out daw eh. So, first stop namin is Egg Hut. The Egget Hut. Si Mrs. umorder ng salted egg yolk for $6.86. Sabi, 5 minutes daw eh. So yun, dyan namin ang bango. Para siyang waffle na merong stuffing na egg sa looban, yung maalat na itlog. Yan. Habulin natin si Mrs. dahil delikado to pag nakawala sa mga ganitong klaseng lugar. Sabi ko, hahabulin kita bago ka magwala. So, tignan nyo guys, kung nakapunta na kayo sa Pacific Mall, this is very similar pero mas malinis dito tsaka mas maluwag. Yung mga stores, gaganda. Oh, may winning ticket ka ba dyan? Ito guys, pag nanalo kami dito, lahat ng kakilala namin sa Spot Pinoy, milyonaryo. This was the birthday gift you gave me. Oh, is it? Okay, good. Napakalaking mall na ito guys. This is the main mall. And sa banda doon, nandun daw yung food court kung kami pupunta mamaya. Hintayin lang namin yung in-order niyang waffle. Ito, nanalo siya ng ticket. Ayan. Guys, hindi ko alam kung ano to. Square siya, para siyang meatloaf. Pero mukhang masarap po. Merong duck, merong black pepper beef, at spicy beef. Doon nila niluluto, oh. Ayan, oh. Ano yan, nilalagay sa tinapay? I'm not sure, but I'll try that later. Ayun, si Mrs. Ikaw muna. Tell me how it tastes like. Ito yung binili ni Mrs. na waffle na merong mainit yung maalat na itlog sa loob. Oh shit, that's good. Let's get more later. I'm gonna get some of this. Mami, Anna, I gotta go take a piss. Come on. Tingnan mo isa? Oh man. Alam niyo ba guys ngayon, yung mga flavor na salted egg, usong-uso dito sa Canada ngayon. Kasing usong-uso. Itong mga store na ganito, delikado kay Mrs. yan. Pakipakyawin niya lahat yan mamaya, sabi niya. So kailangan igapos ko para hindi magsayang ng pera. Ito pa nga. Go, come on, go. Let's go to the food court. Nakikita niyo na ba guys? Ayan o. Ito na yung... Oo nga pala yung waffle na yan. Yung salted egg na palaman, napakasarap. But, dito tayo kakain ngayon. Ito yung pinaka-famous na food court dito sa First Markham Place. Kita nyo, daming tao. Ganito yung nakita namin sa YouTube video kaninang umaga. Sabi nila, expect a crowd, but expect good food, cheap good food. So ngayon, maghahanap tayo ng mesa. Oh my God, para kaming nasa China. I like that. Ano? No, let's go find a place dun sa likod. But I'll go. I wanna walk myself. Then walk yourself. Let me go pee first. Let's go find a table. Dun tayo sa likod para merong view.
Ang daming tindahan guys, oh my god. So guys, so inihintay na lang natin yung order natin dito sa Excellent Barbecue House ng Dilaw. Umorder tayo nung duck, lechon, tsaka sausage. Ano natin, ang haba ng pila guys. Pero habang inihintay natin yan, pumunta tayo dito sa kabila. Dun sa Shanghai King. Dito yung gustong-gusto ni Mrs. na Xiaolongbao. It's para siyang dumpling na merong soup sa loob. Umorder din tayo dyan. So, dalawang order. $9 each. So, $20 plus tax. Ito naman sa kabila, 2 orders din. Inabot ng $23 yata with tax. So, not bad. Tapos, ngayon, gusto ko ng sushi. Dahil ito yung nakita ko dun sa YouTube video kaninang umaga. Meron silang special dito eh. Tingnan natin kung ano masarap. California roll. Guys, this is round 1. Ano ba to? Lamon. Ito yung nakuha ko. It took about half an hour but it's worth it. So, umorder tayo. 3 items on rice. This is lechon, barbecue duck, and sausage. Yan si Mrs. So, bago. Kagagawa lang ng buhok niya. Kagagawa lang ng buhok niya. So, eto guys, this was $11. Okay? Eto naman, umorder pa ako ng isa dahil napakahaba ng pila. Eto, roast pork lang yan. Lechon lang on rice. Ang daming binigay, di ba? Guess how much that is? $10. Cannot beat that. Masarap ba? Masarap daw. Tapos eto, hot and sour soup. Paborito ko yan. Stall next door. This was $3.25. Tapos yung dalawang soup na yon kasama na ito. Kasama dyan sa order na yan. And kita nyo to? Merong, this is for the Xiaolongbao. 10 minutes daw. So pag yan nag-ring, pupunta na ako, pipick upin ko na yon. Guys, that's round 1 so far. $30, $35. Not bad eh. Daming pagkain. Kain muna tayo. So guys, ito yung hintay ni Mrs. This is called the Xiaolongbao. Naghintay ako ng 20 minutes para gawin nila ito fresh. Dalawang order. Ayan. So, ano ba yan? It's like a dumpling. Tapos pinriti yung ilalim. Ayan. Tapos sa looban merong soup. Paborito ni Mrs. yan. So usually isang order, 4. Gusto niya 2. So this is $20 plus tax. It came with their special, ano ba to? Hot oil? Tsaka special vinegar. Ito mo, tuwang-tuwa oh. Sige, kain na. Kain muna. Ayun guys, so umorder tayo dito sa Sushi Japanese and Korean food. Naubusan na daw sila ng sushi. So in-order natin. Oh, sorry. Yung chicken katsu for $12. I wanted to order the dynamite roll. Kaya lang wala na daw sushi. So it's okay. 10-15 minute wait. Kung lang tayo maghintay. And this is the other restaurant in YouTuber kanina. Umaga pinanood namin. Pumunta dito. Highly recommended. Ayun. Yun. So nakuha na natin tong chicken katsu natin. I'm really excited to open and pakita ko sa inyo. $12 lang to. And $12. Saan kayo makakakuha? Makakita ng $12 na ganito kadami. Si Mrs. Ayun no? Ay! Ay, si Mrs. Nabulunan ako. Grabe, ang sarap. Sarap ba? So nakakaisang order na si Mrs. dahil 8 yan eh. So she's down to 5. Oh, she's down to 3. I'll show you how to eat it. So, okay. Ano nga bang kinakain yan? This is, ito para siyang balot. Oh yun, tumulo na. Ayun. So you gotta suck the juice out. Meron sesame. Sesame, yeah. But at least this is how I eat it. Hindi ba nakakapaso yan? 2 beses na ako napasok. So what do you call this again? Xiaolongbao. Xiaolongbao. Tapos, If you lalagyan mo like nung... spicy, Ayun. So para siyang siomai na merong sabaw. para siyang balot. Ayun, ayun. Oh my God. Busog na yata. Sige, sige. Ay, nako. Sarap, no, ha? Sulit na sulit pa yung pagpunta natin dito. Okay, enough with Mrs. Ito yung chicken katsu, $12. Oh my God. I thought you were gonna do Thailand. Ang haba ng pila, but look at this for $12. Yung body roll. You cannot beat this.
Oh, pasubo nga, pasubo. Ha? Sarap grabe. Sarap. Yum. You probably don't want the soup. No, I like sarap. the vinegar on it. Paano ba yan? There's only 2 left. Oh, hindi na ako Gusto mo pa ba? Order pa nito na? Nabubusog na ako. Mga guys, oh, $12. Can't beat that. Hey, kain muna ako. No, you can have it. So guys, nandito pa rin kami sa First Markham Place. Kita nyo itong restaurant na yan, Ding Tai Fung. So, alam nyo nandun kayo sa Chinatown dahil knock-off yan. Yung totoong restaurant na sikat, it's Din Tai Fung. Din, not Ding. Hanggang dito hanggang dito merong merong knock-off, merong peke ay na nagtatago sa camera. Ding Tai Fung. Anyways, papunta na kami sa kotse. Busog na busog si Kuya Puto. And I'll tell you exactly what my thoughts are about this place pagdating namin sa kotse. Uy! Ano yan? Ay! Oh, kursunado ko to. Supra. But it's automatic. No, thank you. Mga ate at mga kuya, ito ang rating ko dito sa First Markham Place. Napakaganda. Patok na patok to sa kay Kuya Puto tsaka sa asawa ko. Pasensya na, hinihingal ako dahil ang lamig. Tumakbo kami sa kotse. Ang daming stores, ang daming restaurants, napakalaki. You're gonna need like a whole entire day kung gusto niyo bisitahin lahat ng mga stores dito. As in, all in one. Pati nga yung mga tindahan ng puti dun sa kabilang plaza, lahat meron. So, I love it here. My only criticism, pag pupunta kayo sa food court, napakagandang food court. The best food court in Ontario, if you ask me. Magdala kayo at least 3 tao. Alam nyo kung bakit? Dahil yung pila napakahaba. So kailangan yung isang tao nakaupo doon sa seating area nyo. Para meron kayong uupuan, di ba? Yung taong yon hindi aalis. Yung 2 tao, di ba 3 kayo? Pumila na kayo, kumuha ng pagkain. Ngayon kasi si Mrs. nakaupo lang din dahil nagtatrabaho siya, di ba? So ako yung runner. So, ang haba ng pila, maghihintay ako. Makukuha ko yung pagkain. Isang pagkain lang yun. And I have to go run to the other stall, to the other stall, to the other stall. So, mas maganda kung at least 3 kayong tao dito. But overall, I think we found our new favorite place. So, this is Kuya Puto.